Hello, pabasa muna ng disclaimer. Basa! Kasi mang-aaway na naman kayo pagka hindi nyo nagustuhan ng sasabihin ko. Diyos ko, lahat na lang ng sinasabi ko dito, hindi nyo na lang lagi nagugustuhan. Okay na? So magandang gabi sa inyo mga kababayan ko. So meron tayong tatalakayin na video. Ito ay sa KMJS, yung lalaking namatay sa loob ng 5 oras daw. So play natin. Parang medyo malabo yung 5 oras na namatay. Kasi when you say namatay, talagang wala lahat yan, ano? Ang tinatagal lang ng utak ng walang oxygen, I think, sabihin mo na maximum of 1 oras. Kasi pag walang oxygen ng utak, matutunaw eh. Well, tingnan natin yung detalye nitong Mga anak daw ang dapat naglilibing sa mga magulang. Kaya bangungot para sa inang si Zenaida nung nabalitaan niyang ang anak niyang si Clet na naka-admit noon sa ospital, namatay sa TB o tuberculosis at pneumonia. Oy ha, yung tuberculosis hindi biro yan. Yung anak nyo ba may anong tawag doon? May bakuna na? Dapat yung mga anak nyo may bakuna niyan ha. Libre yata sa center yan eh. Hindi biro ang tuberculosis mga kababayan ko. Yan, pag nararamdaman nyo dyan, nilalagnat kayo tuwing gabi. Tapos hindi gumagaling ang ubo nyo. Pa-check up na kayo agad. Kasi nakakahawa yan. Okay lang sana kung ikaw lang ang mamamatay, pero madadamay yung mga mahal mo sa buhay niya na kasama mo sa bahay. Asawa mo, anak mo, di ba? Meron namang pagkakataon, wala kang TB, pero carrier ka. Ibig sabihin, dala-dala mo yung virus, pero ikaw wala kang TB. Pwedeng ganun. Diba? Kadalasan ganyan yan eh, yung mga kagagaling sa TB. Yung akala nila magaling na sila, pero may virus pa rin silang dala-dala na naihawa nila sa mga anak nila. Kaya halimbawa may TB ka, nag-treat ka ng gamutan. Kahit feeling mo magaling ka na, mag-isolate ka pa rin eh. I-isolate mo pa rin ang sarili mo dahil may virus ka pa rin nun eh. Kaya ingat lalo na yung mga nagtatrabaho na yung kaharap yung mga katransaksyon nyo. Let's say nagtatrabaho kayo sa mall, mga nagtatrabaho sa munisipyo, sa palengke, basta yung may face-to-face. Kaya kahit wala ng COVID, dapat nakamask pa rin eh. At pag uuwi kayo, wag yung yakap agad sa mga anak. Kailangan maligo muna kayo. Kung natatakot kayo mapasma, pahinga muna kayo. Pero wala munang yakap-yakap. Kasi hindi mo alam kung ano yung dala-dala mong bakterya eh, sa labas eh. Di ba kadalasan ganyan tayo pag uuwi. Kikisin mo yung anak mo, o yung asawa mo, o yung girlfriend mo. Yung mga hayop okay lang naman, hindi naman compatible yata ang sakit mo sa may aso bang tinitb? Anyway, kailangan maligo muna ha. Yun ang pinaka mabisang panglaban dyan para hindi yung maligo. Wala na talaga. Kung ano yung kinaugalian nyo nung panahon ng COVID, dapat hindi nyo na tinanggal yun eh. Di ba ganyan tayo nung dati nung nagkaroon ng COVID? Akong pag-asa, patay na talaga siya. Hinawakan niya yung kamay, ma'am. Wala na siyang pulso. Malamig na yung kamay niya tapos nag-itim. Cyanosis. Pinost na Rest in peace, insan. Pinost na. Kaya si Zenaida, nakakauwi lang noon sa kanilang bahay, inihanda na ang burol ng kanyang anak. Nagsabi siya sa akin, pag namatay siya, hindi magpabalsamar. Nag-prepare talaga kami na mabilihan siya ng magandang kabaong. Pero nabuhayan si Zenaida ng loob nung may natanggap siyang tawag. Wait. Akala ko siya rin na nag-reenact. Balsamar. Nag-prepare talaga kami na mabilihan siya ng magandang kabaong. Pero nabuhayan si Zenaida ng loob nung may natanggap siyang tawag.
Tumawag yung bunso ko, ma'am, na, Mang, Nag-prepare na kayo ng burol na wala pa dun yung bangkay. Parang ang hirap yatang paniwalaan nun. Or sa reenactment lang yun siguro. Kasi ako, 2 beses ko na naranasan yan sa tatay ko at sa anak ko. Ako yung naglakad ng nun Hindi, I mean, bago nyo bago nyo asikasuhin yung pagpe-prepare sa kailangan nasa punerarya na yung katawan. Hindi yung I don't know, no? Kung ibang proseso yung ginawa nila. Pero, nung naranasan ko yung ganyan, kailangan nasa punerarya na yung katawan bago, yung ihanda yung mga burol-burol Parang hindi ka paniwala na, magsha-shopping ka ng kabaong, ihahanda mo na yung kabaong kahit hindi pa naidadala sa punerarya yung bangkay. Hindi naman sa hindi ako naniniwala na nangyari sa kanila yon. Siguro minsan may pagka-exage na lang yung kwento. Kasi talaga bago mo pag-usapan yung mga burol-burol na yan, kailangan nandun kayo sa punerarya I don't know kung advance lang talaga. Kung iba yung diskarte nila, di ba? Wala naman ako magagawa doon na uy, patay na. O sige, na ako ng kabaong. Kukunin mo nila ng punerarya yan Tatawag ng punerarya yung hospital. Tapos pag nakuha na ng punerarya, saka kayo mag-uusap. Hindi pwede yung advance na katulad dito, yung sa reenactment na advance na piniprepare yung burol. Hanggat wala pa dun. Sorry, I don't believe. Ang loob nung may natanggap siyang tawag. tumawag yung bunso ko, ma'am, na, Mang, naghahinga na si Clet. Si Clet na maglilimang oras na raw patay, muling nabuhay. Masaya talaga ako. May mala. Kasi imposible na gano'n ang nangyari. Saka yung, paano yung deklarasyon ng patay na yon? Kayo lang ba ang nagdeklara nun o yung mga doktor? Kasi sometimes kung tayo, hindi kasi, may mga pulso kasi na sobrang hina na hindi madidetect ng pakiramdam lang 'Di ba? Hindi ganun Usually, nangyayari yan yung nung World War II. Ganyan din Akala nila akala silang patay na hindi naman pala. Let's say, halimbawa, pinulsuhan, deads na daw. Alam mo, kinukuha na yung dog tag, tapos nare-report sa pamilya na deads na yung kamag-anak nila or missing in action or kung ano man yung nangyari. Tapos, magugulat na lang sila na biglang uuwi. Buhay pa pala. 'Di ba? Yung parang sa Pearl Harbor, napanood yun ba yung Pearl Harbor? Kasi sa bagay, yung Pearl Harbor naman, hindi naman, naman yun, bumagsak naman yung eroplano nun. Akala talaga, or napadpad sila sa ibang lugar, akala talaga na namatay sila. Yung iniwan niyang girlfriend, inasawa yung best friend. Dahil akala patay na, di ba? Anyway, ba't tayo napunta doon? Hindi, may nangyayari talagang ganon. Sa gera, chine-check nila yung pulso. World War II to akala nila patay, hinuhugot na yung dog tag. Then, papadalhan ng letter yung pamilya. Then, magugulat na lang sila, babalik, nakasurvive pala sa gera yung nila. After 1 year, umuuwi, or di ba? Meron nga, may nakikilala ng iba, hindi na umuuwi dun sa Europe. Comeback is real? Tingnan natin Dito sa istorya Datu nito. Odinsin Swat, Maguindanao del Norte, nakatira ang pamilya ni Zenaida. Si Clet, panganay niya sa kanyang ikalawang asawa. Para makatulong sa pamilya,
nagtrabahong security guard si Clet sa Maynila. Mabait talaga siya. Pinagawa niya na ako ng tindahan. Nice! Pero nito lang Disyembre, si Mabait na Clet anak. nagkasakit. Mayroon siyang matanda na parang naawa talaga siya. Hindi niya sinabi na may sakit siya na TB. Nahawaan siya doon. Yun ang sinasabi ko sa katrabaho nyo. May nangyaring ganyan sa Landmark. Kabarkada ko yung yung nagtatrabaho sa Landmark eh. Wala, pahinga siya ng isang buwan. Nag-indefinite leave siya kasi may TB siya eh. Meron kasi silang isang kasama doon na hindi umamin na may TB. 'Di ba? Kaya hindi lang kayo ang maapektuhan niyan, pati yung mga katrabaho nyo. Kaya pag may kakaiba kayo naramdaman, ang laging palatandaan niya nilalagnat paggabi eh. Magpa-check up na kayo tapos lagi kayo inuubo. Or pinaka-worst na niyan, pag umubo kayo may dugo na, pa-check up na kayo. Diba? Hindi lang kayo yung mamumroblema niyan, pati mga kasama mo na sa trabaho at sa bahay. Pagka-uwi, kapansin-pansing malaki na ang ibinagsak ng katawan Isa ni rin Clet. yan. Payat na siya. Kasi na-doktor na rin siya sa Maynila. Balig, i-continue na lang namin dyan sa center yung mga gamutan niya. Pero hindi raw bumuti ang lagay ni Clet. Sabi niya, dalhin mo ako sa doktor. Hinang-hina talaga siya. Hindi siya nagkakain. Tapos ubo siya ng ubo. Tapos nagalagnat din siya. Kaya isinugod siya ng kapatid niyang si Sandra sa isang ospital sa Cotabato. Madaling araw nitong Sabado de Gloria. Si Clet nag-agaw buhay na. Hirap talaga siya. Nayakap ko siya, nag-pray din ako. Kaya si Sandra pinapunta na sa ospital ang kanyang nanay Zenaida. Sabi ko, gusto ka magkain. Sabi niya, ayaw ko magkain. Nasaktan talaga ako. Si Clet naghabilin na raw. Pag mamatay daw siya, hindi daw kami malungkot kasi lalo rin daw siyang malungkot. Huwag kayong malulungkot. Hindi ko matanggap. Kasi, yun, parang makita ko siya na parang wala na. Hinawakan po ng asawa ko yung kamay, ma'am. Wala na siyang pulso. Malamig na yung kamay niya, tapos nag-itim. Tapos yung ano niya dito, Cyanosis yun. Lack of oxygen. wala yun. nang dugo. Wala na talaga. Lord, ikaw na lang ang bahala. Wala na talaga akong pag-asa na. Patay na talaga siya. Na-shock talaga kami. Feeling ko kasi sila lang ang nagdeklara na patay na yun eh. Kami agad pumunta dito. Siyempre, nagkikuhan kami sa nanay niya. Auntie, anong nangyari? Si Zenaida agad na ngang inihanda ang burol ng anak. Bilihan na lang natin siya ng kabaong. Sabi ng kapatid niya, opo, ibenta ko yung kambing. Pero sa kalagitnaan ng kanilang pagluluksa, Parang halos 5 oras mula siguro ang naiintindihan ko na pwedeng ang nangyari, hindi na yung traditional na makikipag-coordinate ang ospital sa punerarya. So ang nangyari siguro dahil sila lang ang nagdeklara na patay na, parang ang mangyayari, parang sila na rin lang ang magbuburol, yung bibili sila ng kabaong, 'di ba? Medyo nga naman, pwede nga naman 'yon. Yung parang create your own burol, hindi yung may service ng punerarya. planong si Clet ay nalagutan daw ng hininga. Tumawag ang isa pang anak ni Zenaida. Mang, nagahinga na si Clet. Si Clet, akala nila noon, patay na. Muli raw, nabuhay. May mala. Kasi imposible na gano'n ang nangyari. At para patunayang hindi lang ito kwentong barbero, Dapat kasi machine ang tumitingin dun eh. Pagka ganyan, meron dapat na nagmo-monitor dyan. Kung may pulso ba, hindi kasi pwedeng yung kamay. May chance talaga na hindi mo makakapa pag sobrang weak ng pulso. ang napabalitang namatay ng si Clet, humarap sa aming team. Wala na po akong nararamdaman. Hindi ko po alam kung patay na ako kasi ang ramdam ko tulog na ako. Ang di umano patay na muling nabuhay sa Maguindanao, Good. Praise the Lord. ibubunyag na
ang mga nakakikilabot na nakita niya umano sa kabilang buhay. Maputing-maputi po siya. Pag ganito po yung buhok niya, pinakita niya sa akin yung kung ano ang ganap sa langit o ano-ano ang impyerno. Sa aming Pero pagbabalik, alam mo, partially naniniwala ako dyan. Kasi may mga account talaga na ganyan eh. Yung pag near death. 'Di ba? Yung ang pinagtataka ko dyan, pare-parehas yung account nila. I don't know, panaginip lang ba yon na maituturing? Pwede kasing panaginip din lang eh. Pero nakakapagtaka ako, yung mga accounts nila na ganyan, yung palaging may sumusundo na yung ganyan, no? Parang pare-parehas sila eh. Mag-research din kayo ng ibang near-death experience. Parang ganyan din yung sinasabi na mayroong umaakay sa kanila, may nagpapakita sa kanila ng ganyan. Well, hindi naman matapos natin ang ilang araw na mako-confirm, di ba? pagkakakonfine sa ospital ng security guard mula Mindanao na si Clet dahil sa TB o tuberculosis, Sabado de Gloria, nung binawian din daw ito ng buhay. Hinawakan po ng asawa ko yung kamay, ma'am. Wala na siyang pulso. Malamig na yung kamay niya tapos nag-itim. Patay na talaga siya. Pero ang pinaniniwalaan na nila noong patay, makalipas ang 5 oras, bigla raw nabuhay. Binigyan ng asawa ko ng tubig kaya uminom po siya. May mala. Kasi imposible na gano'n ang nangyari. Ang lalaking sinasabing tumawid mula sa kabilang buhay at nakabalik muli sa ating mundo. Pero yung sinasabi nila na na namatay, still may doubt ako dun eh. Kasi yung 5 hours kasi, may certain time lang kasi na kaya ng utak natin nang walang oxygen. 'Di ba? Search nga natin 'yon. Brain na walang oxygen. Gaano katagal ang tinatagal? Kasi magkakaroon ng brain hypoxia eh. Bagal naman ito internet. Visit. Ito nga eh, 4 or 5 minutes lang daw eh. How many hours? Tingnan nga na. How long? Pag walang oxygen ang brain, 4 to 5 minutes nga lang daw ang nakalagay eh. Yung permanent damage ng walang, yung 5 hours pa kaya. Let's say halimbawa, pag humihinga tayo, pag tumigil tayo, may oxygen pa naman eh. Pero yung pag talagang wala ng oxygen, tingnan natin, brain, how long daw? Kasi, without breathing, tingnan natin ha. Kailangan malaman natin yung facts. 4 to 5 minutes talaga nakalagay eh. Ito nga 3 to 6 minutes yung iba. Ito yung halimbawa yung pipigil ka ng hininga mo, akala mo mamamatay ka nun. Between 230 seconds to 180 seconds of oxygen, mawawalan ka ng malay nun. Dahil mawawalan ka ng malay, automatic na hihinga ka. Kaya hindi mo pwedeng patayin ang sarili mo ng hindi ka hihinga. Pero kung ang pag-uusapan, let's say nawalan ka na ng hininga, nakalagay dito, 4 to 5 minutes lang bago magkaroon ng permanent damage.
Kaya imposible yung sinasabi nila na 5 hours na namatay. 5 oras. Kasi alam ko yan, ayan o, 30 to 180 seconds, mawawalan ka ng consciousness. 1 minute, yung brain cells mo magi-start ng mamatay. 3 minutes, sobrang damage na nito. Permanent brain damage. 5 minutes, death na. Well, tingnan natin kung ano ba yung explanation nito. Malay mo, himala talaga, di ba? Eto, buhay na nagpa-interview sa aming team. Si Clet, kasalukuyang nagpapagaling sa kanilang bahay dito sa Maguindanao del Norte. Dito na po ako nag-stay, ma'am. Ito na po yung tinutulugan ko. Ito po yung mga gamot na tinitake ko. Tandang-tanda pa raw niya ang pangyayari nung madaling araw na yon. Wala na po akong nararamdaman. Hindi ko po alam kung patay na ako kasi ang ramdam ko tulog na ako. Kwento ni Clet, sa loob daw ng 5 oras na siya'y namatay, meron di umano siyang nakausap sa kabilang buhay. Maputing-maputi po siya. Pag ganito po yung buhok niya. Mataas po yung buhok po. Lahat po siya puti po. Sabi ko sa Panginoon, Lord, bigyan mo po ako ng pangalawang buhay. Sabi niya, sige anak, kung bibigyan kita, sabi niya, lumaban ka. Meron pa daw akong dapat gawin dito sa mundo. Ihingan ko na yung mga tao na magbalik. Hindi kadalasan ganyan nga, no? Nagiging pastor after ng near-death experience or ng gagamot. Loob sa kanya. Kadalasan ganyan. Pinakita niya sa akin yung kung ano ang ganap sa langit o ano ang impyerno. Sabi niya sa akin, panalo ka na anak. Si Clet, dati palang server sa simbahan. Nakapunta ko ng Manila, baga parang nakalimutan ko na siya. Kaya yun. Kaya ngayon magbalik loob naman ako sa kanya. Pasalamat din ako kay Lord, kay unti-unti na rin siya nagkakain. Masaya talaga ako, ma'am. Yan Naabot ko rin pag may sakit kayo, importante talaga yung kumain. yung langit. Diyan kayo kukuha ng panggaling. Yung mga nangyari sa kanya, hindi ko talaga makalimutan. Ang ospital tumanggi magbigay ng komento o anumang pahayag tungkol sa nangyari. Ngunit sa punto de vista o pananaw ng siyensya at ng medisina, totoo bang namatay at muling nabuhay si Clet? Alam mo kung ba't ayaw nila magbigay ng pahayag yung ospital? Alam kasi nila na may kapabayaan sila eh. Mauungkat yung kapabayaan nila na bakit nila hinayaan na magdeklara ng pagkamatay yung pamilya na sila-sila lang. Na wala man lang bang nag-check na doktor nung time na yon, 'di ba? Wala man lang ba mauungkat kasi lahat ng kapabayaan nila eh. Pag nagpa-interview sila, syempre tatanungin ng KMJS yan. Nung time po na nawalan hininga, ano po ang ginawa nyo? Alam ka hindi, nagchichismisan kami, nagtitiktok kami. Kaya hindi nagpa-interview yung hospital. Base sa kwento ng pasyente, meron siyang tuberculosis na pwedeng severe. Ang tuberculosis, pag napabayaan, pwede po itong mag-cause po ng severe hypoxemia o pagbaba ng oxygen sa katawan. Pwede po itong mag-lead to comatose. Ang pagkamatay ng tao ay nadidetermine by clinical assessment. Pag wala itong pulso, wala itong paghinga, wala itong mga brain reflexes, ang isang taong namatay na ay hindi na pwedeng mabuhay. Paglilinaw ng pamilya, wala raw opisyal na deklarasyon na clinical dead na noon si Clet. Alam po ng doktor na inatake siya ng malala. Wala ma'am, kasi wala man mga doktor doon. Ayun! Yun ang masisilip doon. Kaya ayun, magpa-interview ng ospital. Parang sila-sila lang ang nag-assess na patay. Katulad ng sinasabi ko kanina, di ba? Hindi naman malalaman na yung porkit hindi ka nakakita ng hindi ka nakakaramdam ng pulso ay wala na. Meron siguro sobrang weak. 'Di ba? Nurse lang. Yung wala na siyang dextrose, nagpunta ako, sabi na puntahan lang nila. Sa yung nangyari sa anak ko, totoo talaga yun. O hindi gawa-gawa lang. Hindi binibiro ang sinasabing kamatayan. Ang tuberculosis, Hindi naman sinasabi nagbibiro ka nanay. Kaya lang minsan nagkakaroon ng misunderstanding.
na akala nyo ganon. Hindi naman sinasabi na niloloko nyo lang. Kung nasa puso nyo talaga na feeling nyo na matay, wala namang makakapag ano dun eh. Wala namang makakapag-dispute dun eh. Ang problem nga lang, yung naramdaman nyo ba na yon ay yun ba talaga yun nangyari? Yun kasi ang pinag-uusapan na dinidefy yung science nun. Kasi bago natin i-certify na milagro or kababalaghan ang isang nangyari, kailangan mapatunayan muna talaga na deads talaga yan. Doon pa nga lang sa nasuri natin na walang oxygen, just imagine 5 hours kang patay, hindi natunaw ang utak mo. Ibig sabihin, may dumadaloy na oxygen pa rin sa'yo. Maaring mahinang-mahina lang, kaya napapansin nyo, pagka kasi mahina ang pasok ng oxygen sa katawan, hindi ako naggagaling-galing, ang nurse po ako. Yung mga nagsabi naggagaling-galing. Diba? Nurse po kasi ako, kaya alam ko, yung pagkakaroon ng hypoxia na sinasabi ni doktor, nagmamanifest yan kapag nagkukulay blue na yung kuko nyo, yung lips nyo. Yun yung tinatawag na cyanosis. Ibig sabihin, sobrang baba na ng oxygen level sa katawan nyo, kaya nangyayari yun. Kaya kapag may mga ganon, medyo alerto na dapat kayo doon dahil delikado yun. Pwede kasi, pwede naman na naging normal na yung ganyan kung ikaw ay may problem sa heart. Yung anak ko ganyan eh. Kulay blue yung kuko pagka umiiyak. Kaya, ibig sabihin, lack of oxygen yun, yung mga ganon. Tuberculosis ay isang bakterya na sanhi ng Mycobacterium tuberculosis. Ito ay nakukuha sa pamamagitan po ng droplets or via airborne sa isang tao na may sakit din na TB. Ang mga simptomas ng tuberculosis ay ubo na 2 linggo, pagbaba ng timbang, lagnat, at minsan pagduduran ng dugo pag severe na ang sakit. Hindi po dapat ito katakutan. Pwedeng makuha ang mga gamot sa mga health center ng bawat barangay. Oo, libre naman yata gamot yung TB. May program para dyan. Usually, 6 months ang gamutan nito. Ang turo ng simbahan dito, when a person dies, base sa pagtataya o pagtuturo ni St. Thomas Aquinas, doon lamang niya makikita ng buong-buong Diyos. If it is a life and death situation, mahalaga na ipagdasal talaga natin kung sino man yung pasyente at ibigay sa kanya ng Diyos unang-una yung kagalingan. We pray also for the forgiveness of his sins. Si Clep, walang hanggan ngayon ang pasasalamat. Po may sasabihin po ko sa kanya, maraming salamat sa lahat ng binigay niya sa akin. Pero miracle na rin, ano. At least kahit pa paano. Nag-usap nga kami dalawa ni Sir Noriel. Kasi may pinag-uusapan yung himala eh. Ang himala kasi, hindi naman kailangan magic yan eh. Kasi ang iniisip nating himala, yung nagiging alak ang tubig, yung mga ganon. Sa panahon kasi ngayon, hindi naman na porket may scientific explanation na hindi na himala. Pwede pa rin na i-consider na miracle yung mga ganyang bagay. Ibig sabihin, gumagaling ka. Ibig sabihin, merong hindi nagpapabaya sa'yo. Merong gumagabay sa'yo. Kaya ka gumagaling sa sakit mo. Merong isang entity na hindi ka pinapabayaan. Yun ang dapat itanim natin sa utak natin. Hindi himala na magic ang kailangan eh. Di ba katulad niyan ano? Kahit na may sakit siya, gumagaling siya. Ibig sabihin, talagang merong hindi nagpapabaya sa kanya na hindi natin nakikita. Yung will na mabigyan siya na kumain siya, di ba? Yung will na ng magulang niya na kunan siya ng gamot sa center, na laging may available na gamot para sa sakit niya, isang himala na yun eh. Di ba? Dahil hindi naman lahat ng tao nagkakaroon ng gamot eh sa sakit nila eh. Hindi kailangan magic ang himala, 'di ba? Sabi nga ni Nora Honor, ang himala ay nasa puso daw ng tao. Depende kung paano natin tatanggapin kung ano ba yung himala na 'yan. Kaya nga katulad ng sinabi ko, no, may isang example ako na let's say ang kuya mo ay isang addict sa droga ang kuya mo. Then biglang nagbago. Inayawan niya na naging makajos ang kuya mo. Although na may scientific explanation yon,
na hindi magical yung nangyari, himala pa rin yun. 'Di ba? Yung biglang nag-say no to drug siya, na dati siyang addict. Meron siyang napanood or meron siyang napakinggan na tao na nagsasabi na itigil mo na yung drugs na yan at pinakinggan niya, himala na yun. Hindi natin kailangan ng magic sa panahon ngayon. Sa pangalawang buhay, hindi po nila masabing ang Panginoon ay haka-haka lang. Totoong-totoo ang Panginoon. Para kay Clet, binigyan siya ng ikalawang pagkakataon, hindi para muling mabuhay lang, kundi para maging liwanag sa iba. Dahil minsan, kailangan nating mamatay upang tunay na mabuhay. Ayan, donate kayo kung gusto nyo sa GCash ni Sir Roger Ramon. So yan lang ang pag-uusapan natin ngayong gabi. Magandang gabi po sa inyong lahat. Bye-bye.